Ang inyo pong napapanood ay hindi po literal na aksidente. Ito po'y bahagi ng training o seminar na isinagawa dito sa aming barangay. At kasama na nga dito yung mga ganitong senaryo na dapat alam mo lalo na kung ikaw ay respondent ng iyong barangay. At dito nga ay tinuturoan tayo ng ating mga BEP personnel kung paano yung tamang pag-rescue at hindi lalong malagay sa alanganin yung ating nire-rescue. Sa isang lalaki, na nakakabit ako yung isa, tapos kunuha ako yung video dito, na nakahiga, so ang pagkakabit niya, Tatlo. Kasi po, yung victim natin, lalo na po tayo nandito sa may bandang kantil. Kung alam ko po, medyo marami din na nakapulong dito. So yan. Kaya po meron tao dito na may ulo kasi sa mga aksidente po, minsan po, natakaroon po na injury sa ulo. So importante po na nakahawakan natin sa hawak. Kasi kung hindi po natin hinawakan, pag bigla po natin ikot dito, makalalong ma-injure. So dapat po, meron isang tao sa ulo, nakapitan siya, cover it ng isip po muna, ang isang kamay nakataas, nakapatang buhok. nabibigyan dito. Ibig po, hindi po nakahawang mga sa ulo, i-scoop yung ulo. Okay po, na-scoop nyo, and then, tapos, yun na po, parin namin yung patanong. O, tayo lang. Saka po natin, babalik. Then saka po lang natin po lalagay no, spider strap. Mas mabilis po kasi kapag yung isang side lang yung tinanggal kaysa lahat po ay tatanggalin. Dati nagtataka din ako sa tuwing nakakita ako ng may naaksidente. Marami ng tao pero walang gumagalaw dun sa naaksidente. Ito pala ang dahilan. May mga proper way pala o tamang proseso kung paano siya i-rescue. Hindi pala basta-basta lang siya binubuhat. Lalo na kapag matindi yung tama ng isang involved sa aksidente. Dahil possible pala na sa mali nating hakbang magdulot pa ito ng isang critical na kondisyon sa isang involved sa aksidente. May mga pagkakataon din na sa simpleng pagbuhat ay nagkakaroon ng panibagong aksidente. Kaya naman pati ito ay tinuro na sa atin. Sasayo po yung mga samahan, sasabihin lang, ready to walk, hindi ka po first pagkala po kayo, dapat mo malalaman yung nasa loob na so dito po sa lahat mo, mauna yung dalawang paa. Dito na mo ngayon sa lahat mo mauna yung kalang paa. So ready to walk? Walk. Yan po. Yan. So hindi iwasan po sa atin yung paglalagay ng ibang paa. Pwede po kayo yung nasa una, yung paa na yung nasa harapan niya. So yan po. Ready to walk? Ready to throw? Okay. Sige. Subukan pa natin na. Maging ang tamang paggamit ng fire extinguisher ay tinuro na rin sa atin. Napaka basic pero kapag nandun ka na sa actual, malamang pwede kang mataranta. Kaya naman itinuro sa atin, sir, yung tamang paggamit nito. Dahil ang simpleng kaalamang ito ay maaaring makasalba ng buhay ng tao at maging ng pamayanan. Dahil kahit nakatawag na tayo ng rescue, alam naman natin na bibilang pa tayo ng ilang minuto bago dumating ito. Kaya bago pa dumating ang rescue, dapat meron na tayong ginagawa. Kagaya ng fire extinguisher na pwede nating gamiting first aid sa pinagmumulan ng apoy. Lamang ang may alam. Dahil sa simpleng ginawa mo, naisalba mo yung buhay mo, naisalba mo yung pamilya mo, at maging ang iyong pamayanan. At hindi lang yun, dapat maging aware din tayo sa mga bagay na possible na pwedeng pagmula ng sunog. Ayan. So another po is overheated home appliances. Kayo po sa mga bahay nyo may mga overheated kayo, mga hindi na binubunot na na appliances. Yan po, delikado po yan ha. Yan, ano pa to? Open flame from unattended candle. Open flame from gasera.
So bilang mga taong barangay po, kayo po ang unang ma-alerto pagdating po sa sunog. Kayo po ang unang makakaalam niyan kasi kayo po ang taga dito sa barangay. Unless po yung tao natin ay promekta ng tawag sa amin, which is pwede naman po. Now, paano po pag kayo ang unang makakaalam na may sunog? So sa alert phase po, from the word itself, alert or alerto, trabaho po natin na dapat ma-alert ang ating buong barangay. So halimbawa po, nandito kayo, nagkaroon po ng sunog. Nasa isang bahay kayo, nagkaroon ng sunog. Paano niyo po ma-alerto ang inyong mga kasama sa bahay? Ano po? Sisigaw. Sisigaw kayo ng sunog. So, pag sumigaw tayo ng sunog, malalaman ng mga kasama natin sa bahay na mayroong sunog. Okay. So, tama po yun. Sunog. Another part po ng alert phase is yung tinatawag natin na pagtawag o yung call the authorities. So, una po, may number po ba kayo ng bumbero? Meron po dito sa barangay. Ay, sa cellphone nyo po. Wala. So, paano po yun? Pag may sunog, tatakbo pa po kayo dito sa barangay. So, dapat po ay nakasave sa ating mga cellphone number. So, sige po. Total, hawak nyo naman ang cellphone nyo. So, ididikta ko po ang numero namin. Then, emergency, and then other details. And then, panghuli pa lang po yung pangalan. So, that is the alert phase. Ngayon po, para sa barangay naman po, kung halimbawa si konsehal ang nakaalam na mayroong sunog, tawag agad kay kapitan. So para po malaman ng buong pamunuan ng barangay kantil na mayroong nasusunog sa inyong area. So next po is yung tinatawag natin na action. So sa action phase po, diyan po papatak yung kung ano yung mga pwede nyong gawin pag nagkaroon po tayo ng sunog. Okay. Tingin niyo po, ano po ang pwede niyong gawin pag nagkaroon ng sunog? Tatakbo. O yan, tama yan. Kung nasa loob po kayo ng bahay at masusunog yung bahay, ang dapat niyo pong gawin na unang-una ay lumabas. Okay. So ang kadalasan pong namamatay sa sunog ay yung natatrap po sa loob. Huwag na huwag po kayong pupunta sa CR dahil isipin nyo may tubig doon, hindi po kayo mailigtas ng CR. Kailangan nyo pong gawin ay tumakbo palabas. Okay. So bilang barangay po, isa sa mga bagay na dapat yung magawa pag nagkaroon ng sunog bukod sa pagtawag sa authorities, kayo po ang mga tinatawag natin na first responder. Pag sinabi po natin yung first responder, kayo po ang unang re-responding kasi kayo po ang mas malapit. Kaya dapat po, meron kayong alam. Kaya po tayo nagtitraining nung para sa Barangay Paralympics, isa po ito doon. So magagamit natin.